yung tabi mo, sabi sa tabi mo, mailan na siya kung nandito ka ngayon. Masaya ko talaga, alam mo ba? So we go on with our part 4 ng ating series, before that outset, and we've been talking about habits, and we've been talking about habits for quite some time, na ilang months po tayo, na pinag-usapan natin yung habits, dahil ang laki po ng bahagi ng ating buhay, we are the result of the habits that we do every day. Ikaw, ako, tayo ngayon, basta doon sa mga habits na ginagawa natin araw-araw. Na minsan nagwala-iit lang siya, pero pag sinampak ko lahat, paano mo kainahal mo yun, basta doon sa mga kinahin natin noon. Amen? Mahal lang yung pinag-discuss natin natin previously, na kung ano yung kinahin mo na, yun ang aking natin. Kaya talaga that we need to understand that our life is the product of the habits na ginagawa ko natin. Kaya kung nalala ko sa ating message series na heart share, mga pinag-usapan tayo ng mga habits na kailangan natin kumita tayo. Pero before we go through that, sige po, this declaration po muna. Pwede po ba yun? Let's bring out our physical Bible. I suggest po, may physical Bible tayo. Bukod doon, may Bible app ka pa. No, yung Bible app ay guide lang po natin. Okay, pero maganda may physical Bible tayo kasi yung physical Bible walang lobat. Kahit anong mangyari sa network, ano man mawala o ma-corrupt yung file, mawala na yung online Bible. Pero yung physical Bible mo walang virus diyan. No po? Okay, liban na siguro masira talaga siya o mabaha, no? Pero walang lobat yan, okay? So kaya maganda po, I suggest lahat tayo may physical Bible, no? Pastor po, marami akong physical Bible, though I use ngayon po tong app natin para po lang maging madali, no po, yung ating pong pagsasalin ng mga bagay, no? Ng mga pinag-aaralan natin. But meron din po akong physical Bible, right? Okay? So, okay po ba? Ready na? Hawak na yung physical Bible o naka-on na yung Bible app? Sige po, i-declare po natin to na may pananampalataya at bilang isang panalangin. Ready po? Ready? The count of 3. 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. And I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Our Heavenly Father, God, we come before you sa oras po na ito. Lord, nagpapasalamat sa buhay, nagpapasalamat sa lakas na kaloob niyo, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat dun sa pag-ibig niyo, sa biyaya niyo, Panginoon, na walang limit, Lord, unlimited. Unconditional na pag-ibig. Tinanggap nyo kami, Panginoon, anuman kami. And Lord, ngayon po, alam namin, tanggap nyo kami kung ano kami. Pero hindi kayo payag na manatili kami kung ano kami dati. Kaya Lord, sa oras po nito, samahan nyo kami. Anuman yung mga bagay na kailangan pang ayusin sa amin upang maitatagpo na, Lord, every one of us will really receive and contain. And Lord, yung blessing nyo, masustain, Lord, sa aming pong buhay. Lord, we pray that you grant us wisdom and access dun sa divine revelation mula po sa inyo. And Lord, matutunan namin yung mga standard ninyo, Panginoon. Hindi lang yung knowledge, but Lord, maintindihan namin ano po yung puso po ninyo, O Diyos. Hiningi ko po, O Diyos, buksan niyo yung puso namin, buksan niyo yung isip namin, makita namin yung katotohanan mula po sa inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, makita namin yung kasalanan in the light of your word, in the light of your gospel. Na yung kasalanan, hindi lang po itong mga mistake, maaaring sabihin namin, pinapalabnaw namin. Pero Lord, makita namin ano talaga yung nais niyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tapang, Lord, para harapin yung mga guilt, mga shame,
na dinadala po namin. And let us embrace, Lord, yung freedom na inyo pong binibigay at inaalok sa amin ngayon. At sa oras po na ito, Panginoon, maging, Lord, tunay na heart check po yung gawin nyo sa amin. And Lord, lead us closer to you. Maging tapat po kami sa aming relationship sa inyo. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, our King, Lord, and Savior. And all God's people say, Amen and Amen. Muli po, magandang araw po sa lahat. At as I start the message, meron akong tanong sa inyo. Sino po rito nahuli ka na habang ikaw'y nagkakamali, may nakahuli sa'yo? Yung na-caught in the act. Taas yung kamay, na-caught in the act ka. Okay? Yung iba na gumawa ng mali, hindi nahuli. Yun ba yun? Yung hindi nagtaas ng kamay, yung gumawa ng mali pero hindi nahuli. O yung gumawa ng mali na nahuli, yung nahuli. Ayan, grabe, marami pala tayo. Okay? Ito yung sunod kong tanong. Nalungkot ka ba dahil nahuli ka? O nalungkot ka dahil nahuli ka at alam mong mali yung ginawa mo at alam mo na palungkot mo yung Diyos at willing ka na magbago? Kasi yung iba po, nahuli doon sa pagkakamali, pero sorry lang sila kasi nahuli sila. Pero hindi sila sorry para magbago ng kanilang buhay. No? So, dalawang klase po kasi yon. Ako po kasi dati, no, si Pastor po, nung ako po ay mabisyo pa, no, nahuli talaga ako ni Mami, no, late Pastor Jo. Some of you ang kilala siya ay Principal Josephine. Nahuli po ka ni Mami talaga, huling-huli. Kaya lang ang sabi po, no, mabisyo po kasi, no, Yossi Boy si Pastor noon. Huling-huli na. Ang turo naman sa akin, kahit huli ka na, itanggi mo pa rin. Kahit caught in the act na. So, nung tinanong ako, sa kabila nung andun lahat ng ebidensya, andun yung titis ng sigarilyo, amoy yung kamay ko, amoy yung bibig ko. Nung tinanong ako, naninigarilyo ka ba? Hindi po. No, but I was so sorry, pero I'm not sorry to bring change sa buhay ko. I'm sorry to myself kasi bakit ako nahuli? Pero different when I came to know the Lord Jesus Christ, I was already serving the Lord. Nung nahuli ako, nung time na yun gusto ko nang magbago. But God used that situation to bring about change in my life. Nung nahuli ako, sabi niya, totoo ba yun? Kasi may nagsumbong sa akin, yung runner ko, no? Yung mga runner, ingat kayo dyan, no? Okay, so yung runner ko na I thought kaibigan ko, sinumbong niya ako, but I thank the Lord for his life. Wala po akong galit sa kanya, and I thank the Lord for his life. At nung tinanong ako ni Mami, Pastora Jo, totoo ba to? Ano pa rin sinabi ko? Hindi. No, pero alam niya, sabi niya, kung mahal mo yung bisyo mong yan, bumaba ka sa pulpito. Hindi ka karapat-dapat dyan. Pero sabi niya, kung mahal mo yung Diyos at mahal mo yung ginagawa mong paglilingkod sa Kanya, tigilan mo na yan. And that night, from 2 packs a day to 0. Why? Because kailangan ko ng tigilan to, ayoko na, and I'm so sorry for myself, and I'm so sorry because nasaktan ko yung Diyos, nasaktan ko yung nanay ko, at nasaktan ko rin yung wife ko, yung family ko, yung mga taong mahal ko, at nasaktan ko rin yung sarili ko dahil sa aking ginagawang kasalanan. At dahil doon, I stop. Wala na yung pakunti-kunti. Kasi yung kunti-kunti, mamaya container na naman, di ba? Wala na. And nakita ko po yung change sa life ko. Alam natin, if we want to change our life, we need to change our habits. And in order for us to change our habits, we need to allow God to change our hearts. Tama po ba? Kaya po yung topic natin ngayon, we need to allow God. Kaya po, we started po, kung mapapansin ninyo, ano yung unang habit natin? Yung habit of self-examination, na hindi tayo magtuturo ng daliri. Kundi Lord, search my heart and know my anxious thoughts.
na pag nag-pray tayo, hindi natin sisisihin yung iba sa sitwasyon natin. Kundi titignan natin, papasiyasa tayo sa banal na Espiritu sa Diyos, meron bang mali talaga sa puso natin? Meron ba talagang kailangang ayusin? No, dahil ako po personally, yung habit ko na na-establish noon, na umattend lang ako, yun lang naman ginagawa ko noon. Simple, katulad po ninyo, lalo yung mga bago, umattend lang ako sa church noon. No? Tapos, narinig ko yung turo na magsimula ka mag-pray, magsimula ka mag-alat ng time to read the Bible. Dati, attend lang. Sumunod, nag-pray na ako, nagbasa ng Bible. And nakita ko, yung time na yon, magulo yung relationship namin mag-asawa, God changed it. Eventually, nabago yung relationship namin. Habang ginagawa ko yon, lalo ko minahal ng asawa ko, gayon din ako sa kanya, nagbago yung galaw namin, yung mga anak ko, nakita ko, maliliit pa sila, nakailuhod na, nagpe-pray na sila. Sabi ko, at the age of 2-3 years old, nagpe-pray na yung mga anak ko kasi nakita nila sa amin. Ganon din ang gayon, nandito, andyan sila, nagsiserve sila sa Lord. Sabi ko, ang galing, no? Bakit? Kasi yung mga maliliit na habit na hindi ko akalain na meron palang malaking impact sa buhay ko, eto na yung nagdala kung ano ako ngayon. Kaya inaani ko ngayon kung ano yung tinanim ko noon at ipagpapatuloy ko magtanim kasi in the future gusto ko ring patuloy na umani ng mabubuting bagay sa buhay ko. Tama? Kung anong inaani natin ngayon, ito yung resulta nung dati nating tinanim. Kaya kung ayaw mo nung inaani mo, maalala yung message natin dati, baguhin mo kung ano yung tinatanim mo. Okay po ba? No. Kaya tingnan nyo, yung tinalaki natin, habit of self-examination, pasiyasa tayo sa Lord, search my heart. At next, yung habit of simplicity. Bakit? Better is a handful na may peace than both hands or full na with toil. Kasi yung isang kamay mo libre pa, pwede ka pang sumamba sa Diyos. Pero pag pareho na silang puno, wala ka ng pagkakataon. So napakahalaga ng habit ng simplicity. We need to live a simple life. Or yung tawag natin, yung may contentment. O yung sabi ng iba ngayon, minimalist. Tama po ba? Ang ganda kaya ng minimalist. Tama po ba? Pag sobrang dami rin ng gamit, parang hindi rin maganda yung bahay. Di ba? Parang yung staycation, di ba? Ang ganda ng staycation. Minimalist. Pero pagdating ninyo, lagay mo lahat ng mga bagahin ninyo. Ang pangit na. Bakit? Dumami na yung gamit. Simple is better. Amen? Because with Jesus, we are enough. Right? And yung habit of slowing down, last week, we talked about habit of slowing down. Diba? Kasi pag hindi ka nag-slow down, sobrang dami mong iniisip na ngayon, ang dami na sinabi ni Pastor, hanggang ngayon, wala ka pa naintindihan sa sobrang dami ng tumatakbo sa isip mo. Andyan ba kayo? Oh, yung iba rito, guilty. O nga, no? Ang haba na sinabi ni Pastor, ang tagal ko na sa church, ang daming tumatakbo sa isip ko. Pero ang problema, hindi tayo nakakapag-alat ng time na unahin ng Panginoon. Baka kaya ang gulo-gulo, kasi hindi tayo, baka kaya ang ingay, wala tayong time to seek God. And that habit na ginawa ko noon, nag-quiet time ako, tawag pa natin noon quiet time, di pa devotion. At that very place, nagpe-pray ako, maaga pa, nagbabasa na ako ng Bible, and I put my trust in God. At gagawin ko lang kung ano yung inutos niya sa akin. Apply ko lang sa sarili ko. At nakita ko, sabi ng mentor natin, di ba? Sinasabi nila, Bishop, if I change, everything changes. Nung nagbago ako, hindi pa perfect at wala namang ganun, pero unti-unti nagpabago sa Panginoon. Nagbago ang relasyon namin mag-asawa, nagbago yung mga anak namin, nabibless din sila, nagbago yung lahat. Pero habit lang yon na ginawa ko, matagal na. At tuloy-tuloy kong ginagawa. Maybe kaya magulo, kasi wala tayong quiet time with the Lord. Ang pangako naman ng Panginoon, pag inuna natin siya, if we seek first His kingdom, His righteousness, all these things shall be added unto us. Tanong mo yung katabi mo, kamusta devotion? Kung ginawa nyo po yun, ang sarap ng pakiramdam nyo ngayon. Hindi na magulo yung isip mo ngayon. Bakit? Kasi alam mo, meron kang Diyos na pinagtitiwalaan mo. Amen? No. Okay. At next week po, pag-usapan natin yung habit of steadfastness. No, steadfastness. At ngayon, pag-usapan natin, itong habit na to,
Pipigilan ka talaga ng kaaway para magawa mo to. Okay? Kaya I want you to listen, kasi yung kaaway, pipigilan ka para hindi mo magawa yung habit na to. Kasi itong habit na to, pag hindi mo nagawa itong habit na to, you'll keep on living in shame. Palagi ka na nabubuhay sa kahihiyan, nabubuhay ka na malayo sa Diyos. At hindi mo pipigilan ka nito para i-fulfill mo yung calling ng Lord sa buhay mo. No, ito kaya yung habit na to, ayaw ng kaaway na matutunan mo to. Pero sino rito, papayag ka na yung kaaway, nakaway niya lahat sa iyo. Hindi di ba? Hindi tayo papayag doon. So ngayon, if you're here, ito yung pag-usapan natin ngayon. Ano yung habit of sorrow, of godly sorrow. Okay, ayan. Okay, I hope nasusundan ako ng mga guys natin, no? Ito yung title natin, no? Saan na ba? Heart check, live a guilt-free life. Ano po? We need to live a guilt-free life. And talking about that, anong habit yung kailangan nating ma-develop? No? Ano yung habit? Ito yung habit of godly sorrow. Hindi yung worldly sorrow, kundi yung godly sorrow. Okay? So, ito yung, pag sinabi po kasi, si Paul po may sinabi doon sa 2 Corinthians 7, 9-10, may binanggit po si Apostle Paul. Sabi dito sa verse, if you have your Bibles if you're taking down notes, sulat nyo po ito. Sige po, samahan niyo ako, basahin natin. Ready? 1, 2, 3, go. Yet now, I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you become sorrowful as God intended. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. God bless the reading of His Word. Merong dalawang klaseng sorrow na binabanggit. Una, yung godly sorrow. Ano raw yung godly sorrow? Godly sorrow brings repentance. When you say repentance, you repeat, you come to the Lord, and penta, highest, ibig sabihin hindi mo natitignan yung sarili mo maliit dahil sa kasalanan, but you will see God's work in your life. You will see the change. Meron ng pagbabago. Okay? At nagbibring ng salvation. Okay. On the other end, yung worldly sorrow naman, ito yung remorse na nagbibring ng spiritual death. Ano ibig sabihin nito? Para illustrate sa inyo, ito yung nangyari kay Judas at kay Peter. Si Judas at si Peter, pareho nilang mahal si Lord. Pareho silang disciple ni Jesus at pareho nilang tinatwa si Jesus. Si Judas with the 30 pieces of silver, kasama yung mga Pharisees, and Sadducees. Si Peter naman, tinatwa niya si Jesus 3 times. Of course, na-connect din siya sa iba. Ito yung pagsunod ng medyo may distance. Di ba? Yung medyo may distance siya, andun si Lord, inuusig, pero nandito siya, iba kasama niya. Kaya sabi sa katabi mo, bantayan mo kung sino kasama mo. Ingat, okay? Bakit? Kasi pareho silang nagkaroon ng ibang kasama. Kaya naging iba sila. Kaya tinatwa nila si Lord. At ang sabi ng Bible, yung itatwa si Jesus dito sa harap ng mga tao, ang sabi ni Jesus, si Jesus may sabi, itatatwa ko rin sa harap ng Ama sa langit at ng mga anghel. So saan pupunta si Peter at si Judas? Dahil tinatwa nila si Jesus dito sa lupa. Sa langit? Hindi. Sa impyerno silang dalawa. Kaya lang bakit naging different yung story nila? Bakit si Judas nagpakamatay? Alam natin yan. Bakit si Peter nagtuloy sa ministry at gumawa ng malaking bagay sa Panginoon? Because difference, si Judas ang binabanggit ng scripture, remorse. Binalik niya yung 30 pieces of silver, sabi niya, binalik niya. Ang sagot naman ano naman sa amin ngayon, kung tinatwa mo yung iyong Panginoon, yun ang sabi niya. Kaya lang yung sabi ng scripture, he had remorse. It's just emotion. Tama? At nagtuloy siyang mag-disconnect, mag-isolate. Kaya when there are problems in your faith, don't isolate yourself. Kasi yan ang work ng kaaway Yung isolation, yung parang yung nagliliyab ng mga kahoy, firewood,
yung pinakamaapoy na kahoy, ihiwalay mo. Pag hiwalay mo pa lang, mamamatay na yung apoy nun. Naintindihan niyo? Yun yung gagawin ng kaaway. Kahit anong apoy mo, hihiwalay niya. Tapos mamaya, hindi mo na kailangan buhusan ng tubig yun o lagyan ng lupa o ng buhangin. Ano makikita mo ron? Mamaya, mamumuti na yung pulang-pula kanina na nagliliyab. Eventually, mamamatay na yun kahit hindi mo yun patayin. Are you still there? Yun ang nangyari kay Judas. Pero si Peter, anong difference? Kasi nag-connect pa rin siya ng tama. No, yung heart na talaga repentant. Humiwalay siya, pero doon pa rin siya nag-connect with the right people, with the right community, with the disciples. Okay? Ano nangyari? Di ba sabi niya, nalungkot din siya, kaya sabi niya, babalik na ako, mangingisda na ako. Tinawag na siya ni Lord para maglingkod, ba't bumabalik pangingisda? Di ba? Kasi nga, mag-isolate, ganun yung kaaway, mag-isolate, di ka nakarapat dapat dyan, may shame. Di na ako karapat dapat, balik na lang ako doon sa trabaho ko, mangisda na lang ako uli. Pero buti na lang may mga barkada siya. Ano sabi ng mga barkada? Hindi po nakalagay, pero I believe ganito yung nangyari. Ano? Pare, pupunta doon sa dagat yan. Ako, doon sa lawan, ako mangingisda na naman, delikado. Pare, sama tayo. Di ba? Nung sabi nung mga kasama niya, sama kami! Why? Baka magbalot na lang ng lambat yun doon, tumalon sa tubig. Hindi po nakalagay, pero I believe, yun yung nangyari. Dahil meron siyang tamang community, at nandun sa lawa, maaari sabi ni Pedro, tinatwa ko yung Panginoon. Ano sabi? Kami din! Pray tayo, hindi tayo mapagpatawad ng Diyos, mapagbiyaya yung Diyos. Amen? Then eventually, alam nating istorya, wala silang nahuli, pero tinuro ng Panginoon, minit sila ni Lord, at yun yung time ni-reinstate si Peter ni Lord. Amen? Buti na lang. Meron siyang mga tamang kasama. Amen? Kaya sabi sa katabi mo, pag merong problema, connect sa cell group, connect to your community, connect sa church. Amen? Hindi, huwag mag-isolate, ha? Okay po ba? Dahil ang tao, it's not good for man to be alone. Amen? Kaya gumawa si Lord ng Eva, hindi ibig sabihin ng partner, kundi makakatuwang mo sa buhay. Amen? Okay po ba? Andiyan ba kayo? Can I have your amen? Kaya si Peter nagtuloy. Why? Peter is repentant. Iba po kay Judas. Remorse lang, emotion lang, nalungkot lang siya kasi nahuli siya, nagkamali siya. Pero yung isa, repentant, gusto niya talagang magbago ng buhay niya at nalulungkot siya doon sa kanyang pagkakamaling ginawa. And just like me, doon sa nagawa kong mali na yon, nung una, wala akong nais, sorry ako sa sarili ko kasi nahuli ako eh. No? Pero wala akong pagnanais na magbago. Pero alam niyo po, nung sumunod, iba na. Sabi ko, Lord, hindi na maganda to. Thank you, Lord. Na simula nun, kinlose ko na yung door doon, hindi ko na binalikan. Wala nang konti-konti, wala nang pasilip-silip, wala nang pa-hits-hits, pa-puff-puff, wala nang ganun. Zero. Still there? Alam niyo po si Pastor, meron po akong ability na makita yung lahat ng kamalian ng mga tao at hindi ko makita yung akin. Meron din ba kayong ganon? Na minsan nakikita natin yung puwing sa mata ng iba, pero hindi natin nakikita yung troso sa mata natin. And you know what? Yun ang nagiging problema because we rationalize things na, mas magaling naman ako sa kanila. But alam nyo kapatid, yung kasalanan po, we tend to accuse others and excuse ourselves. Yan yung nangyayari doon. Nagre-remorse lang tayo. Di ba? Hindi totoo. In-excuse natin sarili, mas maano naman ako sa kanila, mas masama naman sila sa akin. Di ba? Ganun, no? Lalo sa panahon natin ngayon, nire-rebrand na yung kasalanan. Tingnan niyo po, ngayon, ang tawag ngayon, di ba? Alam natin na yung sex outside of marriage is sin, at ang tawag ng Bible dyan is fornication. Pero ngayon, ang tawag ng mga tao ay ano na lang yan. May word na yun, yung cohabitation. Di ba? Siyempre,
Kailangan, bago ka bumili ng sasakyan, kailangan i-test mo muna yung pyesa. Tama ba yun? Bago ka bumili ng sasakyan, i-test drive mo muna. Ano yun? Parang kotse ka talaga. Hello po mga kapatid. Gayong sa mundo po, no? Sarcastic si pastor, no? Sinasadya ko po talaga. Okay. Okay. Kaya tingnan niyo po kasi yung kasalanan, minsan, nakakagawa na tayo ng kasalanan, pero sinasabi pa rin natin, hindi, okay lang to. Uso naman to. Hindi dahil uso, tanggap na yan ng Diyos. Hindi nagbago yung kasalanan dahil lang uso siya. Hindi rin magbabago yung parusa dahil uso na siya at ginagawa ng lahat. Hindi mababago yung parusa dahil lang binago mo yung tawag. Kasi iba, hindi naman ako nagnakaw. Anong tawag sa'yo? Kupit lang. Yung iba tawag pa project. Ha? Anak, laki naman. May project po kami. Grabe, no? Ay, na-expose. Hello? Mama, kailangan namin bumili ng pulang kabayo. Ang pulang kabayo, red horse pala. Grabe. At kailangan ko po talaga nung mansanas na may kagat. Yun po talaga yung kailangan namin sa project. Magkano ba yun? 60,000 po. Ha? 60,000? Mansanas lang na may kagat? Yun pala, Naintindihan niyo ba yun? Yun po talaga yung kailangan namin. Oo. Kasi nasa probinsya yung magulang, no? Kapatid, kahit anong gawin mo, sanitize mo yung kasalanan pa rin yun. Still there. Pastor, hindi naman po ko lasenggo, hindi naman po ko alcoholic, pastor. Basta tuwing merong pagkikita lang kami, kasiyahan lang po, pastor. Mahilig lang po talaga kami mag-party. Kasi, pastor, iba yung pakiramdam pag mga nakatatlo-apat na baso ka ng alak, pastor. Parang mas malapit ka kay Lord ba? Ang sarap ng pakiramdam. Ngayon, parang bang ang sarap pa, pag natulog ka, ang bilis mo makatulog, pastor. Medyo sarcastic talaga si pastor, na? Ay, medyo mahirap kasi ituro to pagka hindi mo nilagyan ng ganun. Okay po ba? Pastor, hindi naman kami nag-chismis. Pinag-uusapan lang namin kung ano yung ipagpipray namin tungkol sa Kanya. Kapatid, ano yung mga pinapakinggan mong music? Ano yung mga movies na pinapanood mo sa Netflix or wherever, sa YouTube? Ano yung mga, minsan kasi yung mga sinusundan natin sa social media, yung mga fina-follow natin, do they really please God? Or baka mamaya, ine-entertain na tayo, pero kasalanan pala. Alam niyo po ano sabi ng scripture, dun sa ginagawa na good yung kasalanan? Di ba, nire-rebrand? Sabi po ng Isaiah, woe to those who call evil good. Sumpain daw po, yung tinatawag na mabuti yung masama. Kahabag-habang, sabi ni Isaiah. Kapatid, I'd like to quote this, changing the word doesn't change the sin. Hindi dahil sa nirebrand mo, pinalitan mo yung nakaw ng kupit, walang ganun Yung milyon, pareho lang nung piso. O nung sentimo. Still there? Kaya lang nire-rebrand natin at thinking, maliit lang naman yung ako, may mas masama naman sa akin, sila bilyon, sila milyon, sila libo-libo. Ako, 5 piso lang. Pinapalabnaw natin. And even in our time, alam niyo po, ano yung pinakamatinding kasalanan? Rape, pumatay, massacre, nagnakaw ng bilyon. Alam niyo po, pinakamatinding kasalanan in the Bible is pride. You know what is pride? Pride is lifting up yourself. Arrogance yun, na parang mas magaling ka sa iba. Pero alam niyo po, isa pang pride, yung tingin mo, hindi ka pwedeng gamitin ng Lord kasi mahina ka. Bakit naging pride? Yung kahinaan. Ang pride po kasi is thinking about yourself above God.
sabihin, every time that we see ourselves, at ang focus natin, sarili natin, kahit alam naman natin yung gusto ng Diyos, that's pride. Alam mo nang may mali ka, sabi mo pa rin, hindi, sila yon. Kaya ako ganito kasi sila. And that's pride. Still there? May natutunan? And that's a very, kasi tingnan niyo po yung pride, parang pinalabnaw. Ano? Di ba? Ano yung kasalanan? Grabe, pumatay. Grabe, ng rape. Grabe, nag-kidnap. Grabe, no? Dami, kinuha yung mga organs ng mga kinidnap nila. Mga ganun, nakakatakot, di ba? Pero alam niyo po, pag sinabi, ano kasalanan mo? Ano ko, yung tatay ko, nanay ko, sinagot ko. Napaka-prideful ko sa nanay ko, sa tatay ko. Yung leader ko, binastos ko. Ay, okay lang yun lang. Dami mo Ganon yung tingin. Pero nyo ba si Satanas, anong kinabagsak ni Satanas? It's pride. But the enemy, gusto niyang palabnawin yung kasalanan. Unknowingly, we are in deep sin because of pride. At ang sinasabi natin, sila lang yun, di ako. Alam niyo po, pag sinabing sin kasi in the Greek, it's hamartia. And we say hamartia, yung sa archery, pag sinabing sa archery, yung miss, di ba may target, merong bullseye? Pag sinabing hamartia, you miss the target. Hindi ka man lang nakapunta rito. You miss it. Wala talaga sablay. You miss the mark. Kaya sabi ng Romans 3:23, nakakalungkot. Why? Sabi, everyone has sinned. Ako, lahat tayo, nagkasala tayo. We all fall short of God's glorious standard. We all fall short of the glory of God. Lahat tayo, walang papasa sa atin. Yan ang sabi ng Scripture. Tama? Kaya, ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin, wala ako, sila lang yun. Ito lang naman ako, ganito lang ako. And we rebrand it. And unknowingly, we are in deep sin. And talking about sin, we feel bad, pero still, nagtutuloy tayo kumain ng bawal. Alam nating bawal na. Alam niyo mga kapatid, hanggat hindi natin nakikita na tayo ay makasalanan, unless you see yourself a sinner, you will never see your need for a Savior. Hanggat di mo nakikita na may kasalanan ka, ikaw yung may mali, hindi mo makikita na kailangan mo ng tagapagligtas. Walang maaayos na buhay. But alam niyo po, when my mom talked to me na hindi na tama yan. That's the time na, mali na buhay ko. May maskira na ako, double life na ako. Kasi dito, ang ganda, okay ako, nagda-drums ako noon. Pero pag uwi ko, balik na naman ako. Double life. Di ba? I don't give glory to God. Dinudumihan ko yung sarili ko. Nagkakaproblema yung relationship namin ni God. Kaya pala yung time na yun, hindi okay yung prayer life ko. Hindi okay yung relationship ko sa Lord. Bakit? Kasi I cherish sin in my heart. Kasi when you say remorse, no? Okay. Parang ako noon, nung una, nahuli ako, ang tingin ko lang, na sorry lang kasi nahuli ako eh. Then that's just remorse. Walang nagbago sa buhay ko. Bakit? Kasi wala akong planong magbago. Hindi pa ako convicted. Sorry lang ako kasi nahuli ako. Ba't kasi nilagay ko dun sa bulsa ng polo ko yung stick ng sigarilyo. Pero nung sumunod, I was really sorry to God. Napalungkot ko yung nanay ko. Alam ko, napalungkot ko yung Diyos. Yung wife ko, hindi kami ayos. Ako rin. Pero that's the start that I closed the door and God blessed me. And since then, 2 packs to 0. I made that decision by God's grace. By God's grace. Kasi pag sinabing remorse, it's not the same as repentance. Hindi siya pareho ng repentance. Kasi remorse is emotion lang. Nalungkot ka lang, nahuli ka, nalungkot ka lang doon sa pagkakamali mo, pero hindi mo nais magbago. Okay, you feel bad doon sa ginawa mo, pero iba yung repentance. Repentance, you feel bad doon sa ginawa mo and you turn from it. Nagkaroon ka ng sinara mo na yung pinto and
Gusto mo nang ituwid yung sarili mo sa Panginoon. Alam niyo, marami sa atin, may ginawa tayong mali, pero defensive pa rin tayo. Sinasabi pa rin natin, wala, mas masama sila sa akin. At sila yung dahilan. We don't own our growth. Alam niyo po, growth mindset, if you really want to grow spiritually, and all aspects, you need to own your growth. Yung iba, kaya ako ganito kasi yung lolo ng lolo ko mahirap, yung lolo ko mahirap, yung tatay ko mahirap, ako, continuation. Kapatid, merong storya naman, merong mahirap yung ancestor, like, story nila pastor, pero nabago. Bakit? Inown nila yung kanilang growth. O wala akong tatay, yung iba, wala kasi kong tatay, kaya ako ganito. Siya walang tatay. Pero ang ginawa, may tatay ako sa langit na nabibigay ng gabay at wisdom sa akin. Nananalangin lang siya, nagpe-pray siya, may kakaibang wisdom binibigay ng Lord. Merong favor na binibigay ng Lord. Yun lang yung nakilala ko sa mga magulang ko. They are so prayerful. Yun lang. Kaya nakita ko, paano binago ng Lord yung kanilang buhay. Why? Because they are so prayerful. Nakagawa ng malaking bagay yung Panginoon sa kanila. Still there? Pwede ba lang mabago? Pero you need to own. Huwag mong sisihin yung iba dahil sa'yo. You need to accept your sin. You need to accept, may part ka ba? Yun lang. Kung may part ka ba na mali, ihingi mo ng tawad sa Lord, ituwid mo yung mali mo. Still there? Ganto ko, kaya kami ganto. Nagpakasipag ka ba? Ginawa mo ba yung part mo? Can I have you amen? Tama? No, kaya, tingnan niyo po, don't make excuses. Biblame natin yung iba, kaya ako ganito. Hindi ko talaga kasalanan itong sitwasyon ko, sila talaga to. We need to own our own growth. Huwag tayong mag-sorry lang dahil nahuli tayo. Mag-sorry tayo kasi gusto nating magbago. Kailangan yung dadalin tayo pabalik sa Diyos. Yun yung godly sorrow. Yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Kasi pag remorse, instead na lumapit tayo sa Panginoon, we run away from God. Like Judas. Saan pupunta yon? Maghahanap ng lubid yon. It brings death, sabi ng Scripture. Amen? Kaya sabi sa katabi mo, pag may nangyaring pangit, connect pa rin. Okay po ba yon? Huwag mag-isolate. Kasi yung kaaway, ganun yung gagawin. Lalo doon sa mga nasa life class, nandito, first-timer ka. By the way, may mga first-timer ba tayo? Grabe, palakpakan natin ng Lord sa mga first-timer natin. Yan. Welcome po sa GUC. May mga second-timer ba dito? Second-timer. Meron ba second-timer? Taas yung kamay. Second time. Ayun, grabe. May third-timer. May third-timer? Third-timer, taas yung kamay. May third-timer? Third time. Four-timer. Grabe, mga all-timers na ba to? Grabe, mga all-timers na, no? Okay, palakpan natin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Yan, grabe. Okay. Kaya tingnan niyo mga kapatid, minsan sabihin natin, paano ba ako napunta rito? Meron ka kasing habit na ginawa. Puro worldly sorrow. Nalungkot ka lang, pero hindi mo nais magbago. Pero ngayon, babaguhin natin. Ano yung gusto ng Panginoon? Godly sorrow. Ano? Lord, mali yung ginawa ko. Sorry, Lord, napalungkot ko kayo. Lord, sorry. At may mga tao ako nasaktan. Lord, sorry. At nasaktan ko rin yung sarili ko. Lord, sorry. Change me. Change me, O God. Change me, O God. Alam niyo po, bago ko itinuro sa inyo to, ako muna. Umiyak ako sa Lord. Nagpapasiyasat ako sa Panginoon. Bakit? Kasi kailangan ako muna. Kasi ang word ng God talaga pag kailangan magbago tayo po, merong repentance talaga. Alam niyo po meron, hindi mo napapansin dahil ang ginagawa natin remorse lang, mamaya sabihin mo, parang hindi ko na nararamdaman si Lord. Parang nanlalamig ako. Parang hindi ko siya maramdaman. Lord, nasaan ka? Di ba? Why? Alam niyo po kung bakit? Bakit di ko nararamdaman si Lord? Dati, ang init-init. Nandiyan ako, pag lumapit ako, pag nag-pray, andun agad, ramdam ko agad ang Holy Spirit, inihipo ako. Bakit ngayon, ang tagal-tagal, wala akong maramdaman? Maybe, the reason is,
you cherish sin in your heart. Just like me before. Kahit ano, sabi ko parang ang layo ni Lord. Why? Because you cherish sin in your heart. Alam mo, parang ganito, no? Dito parang ang lamig ng church. No, si pastor dati, nagja-jacket ako dito. Sabi ko kasi ang lamig ng church. Pero alam niyo po, na, pagbaba ko, pinawisan ako. Bakit? Kasi naka-jacket ako. Yung iba ginaw na ginaw. Bakit? Kasi yung jacket ko separated me doon sa malamig na klima sa labas. Same with sin. Pag nasa mundo ka, tapos meron kang kasalanan, it separates you from God. Kaya kahit anong init ng pag-ibig ng Diyos, hindi maramdaman. Why? Because sin separates us from God. Kaya kahit anong lamig, no, hindi ko maramdaman kasi yung jacket, sineseparate ako sa labas. Same thing with God. The effect of sin sa ating pong buhay, every time that we rationalize sin, mayroong problema sa atin. At nakakatuwa yung isang pastor, no? Rationalizing your sin is the first sign your heart is growing cold. Pag nira-rationalize mo na yung kasalanan, tingin mo, hindi naman ako nagkasala, hindi naman mali yung ginagawa ko. Every time na nira-rationalize natin, we are growing cold with God. Bakit? Kasi si Lord, pagka napapalapit ka kay Lord, nakikita mo yung mas malapit sa Lord. Of course, malayo ka sa kasalanan dyan. Pero bakit tayo nalalayo? Parang tayo nanlalamig. Because malayo tayo sa Panginoon. Because of sin. Okay? Pag gina-justify mo sa rin, hindi naman, sila naman talaga yan. Kaya naman ako kasi dahil sa kanila. Tsaka itong kasalanan ko, lahat naman ginagawa to. No, big deal to. Uso na to ngayon eh. Kapatid, hindi dahil sa uso, nabago na yung sitwasyon. Hindi nababago yung kasalanan kahit ginagawa na ng lahat. Kahit kita mo na sa social media mo, lahat ng tao, tropa mo, yun ang ginagawa. Hindi nababago yun. Kasalanan pa rin yun. Minsan merong isang pastor, no? Yung anak niya, about 3 years old. Yung anak niya, nakita niya, no? Sa US to, no? Sabi nung anak niya, oh, my friend! My friend! My friend! Tuwa-tuwa ba? My friend! Ikot na ikot yung bata, my friend! Alam niyo kung ano yun? Pagpunta ng tatay, ano kaya yun? Pagkita ng tatay, alam niyo kung ano meron? Rattlesnake. Yung rattlesnake, ganun din ang, gumaganon din, di ba? Gumaganon din yung rattlesnake. Di ba? Ano ginawa ng tatay? Di pinatay. Dinispose yung rattlesnake. Tama? Pero ito tanong ko sa inyo, seryosong tanong. Ano yung kasalanan na kinaibigan mo na? Yung pagka sumasama yung loob mo, doon ka pumupunta. Tumitikim-tikim ka, sinisilip-silip mo, pinapanood mo. Ano yung kasalanan na yan? Galit na iniingatan mo sa puso mo, sama ng loob? Wala naman to, lahat naman talaga ganyan. No, you need to forgive. You need to let go. Maybe that's the reason you are drawing cold to God. Merong isang kapatid, no, nais niya magbago sa Panginoon. Gusto niyang talagang lumapit sa Lord. Kaya lang, meron siyang naiingatan na kasalanan sa buhay niya. Nilapitan niya yung kanyang kaibigan na pastor at ang sabi, nakakapanood pa rin ako ng hindi ko dapat panoorin. Nakakapanood pa rin siya ng porn. No? Sabi niya, ano bang dapat yung gawin? Pero good thing, sabi niya, nandito ka pa rin. Pero sabi niya, nahirapan akong i-overcome. Nagkakaroon kami, alam ko ang layo namin ni Lord. Binigyan siya ng payo. Sabi, baka meron kang kailangang tigilan na sa buhay mo. May kailangan kang alisin. Okay? So, alam niyo po, eventually bumalik siya. Alam niyo po kung ano yung sabi niya, na-overcome ko na. Sabi niya, paano?
Pinakita niya yung cellphone niya. Yung cellphone niya, ano na? Dati smartphone. Sabi niya, smartphone ko dati, palagi kong dala. Kung saan ako, nakakapanood ako. Pero ngayon, yung phone ko, analog na lang. Call, text na lang. Tawag nila dumb phone na. Di ba? Ing-ing na phone na. Di ba? Okay. Pero alam niyo, sabi niya, di bali ng dumb phone to. Basta okay yung relationship naming mag-asawa, okay kami ni Lord. At meron ako magandang future. Amen ba? Kaysa magkaroon ako ng smartphone, hindi kami okay ni Lord, hindi kami okay ng asawa ko. Still there? Mukhang may magbebenta ng cellphone. Alam niyo kapatid, when you say repent, ito yung tinataas mo na yung Diyos sa buhay mo, gusto mo nang magbago, nagsisisi ka na. Dalawang bagay, gusto ko makuha natin ngayon. You need to confess quickly and you need to repent wholeheartedly. Okay? Ano yan? You need to confess quickly. Pagka meron kang mali, ano gawin mo? Confess mo agad. Before God, and if you have an accountability partner, yung mga cell leader natin, and someone who is mature, spiritually enough, to mature na person, na pwede nating pagbuksan ng ating dalahin, like our pastors, our leaders, mga primary, gawin natin po, we confess quickly, at ipag-pray nila tayo para tayo mapatawad, maitatag yung kapatawaran ng Panginoon, malinis tayo. Okay? At repent wholeheartedly. Anong sabihin? Nais talaga natin na magpabago sa Panginoon. Okay? Pastor, anong verse dyan? 1 John chapter 1 verse 9. What does the word say? If we confess our sins, God is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ano raw gagawin ni Lord? Hindi kanya i-judge, hindi kanya paparusahan, kundi papatawarin kanya at lilinisin kanya pag ikay lang umamin sa kanya ng iyong kamalian. Amen? Pag nag-confess tayo, babaguhin ni Lord. Kaya ano gagawin natin? Dalawang bagay. Okay? Kasi alam nyo si Lord, undeserved yung grace eh. Hindi natin matanggap talaga yun. Walang sino mang karapat-dapat sa atin. Wala tayong difference. Kahit pastor ako, kahit first-timer ka, pareho tayo. Why? Kasi sin is sin. Ang standard ng Lord, perfection. Kaya lang walang karapat-dapat sa atin. Kaya lang kailangan natin gawin daw pag tayo nagkamali. Kaya gusto ng Lord, meron tayong godly sorrow and make it a habit every day that you want na ayusin mo yung buhay mo. Dalawang bagay, confess quickly, repent wholeheartedly. Again, ano yun? Confess quickly, repent wholeheartedly. Again, ano yun? Confess quickly and repent wholeheartedly. Buong puso. Okay? Nagagawin po natin yan. Okay? And alam nyo, nakakatuwa kasi nung time na ako po ay kinuusap nung mom ko, nung pangalawa na nahuli niya ako, that was the time that I was so sad. And I'm really sorry na, Lord, bakit ko nagawa yon? Alam ko mali. Gusto ko na magpatuwid sa Panginoon. And that time, salamat, because God gave me the ability. God gave me the ability para ako ay magbago. The Holy Spirit, I believe, is there. And alam niyo po, sabi ni Jesus sa Beatitudes, pag tayo po pala nagnanais na magbago at nalulungkot na tayo sa kasalanan, sabi ni Jesus dun sa Matthew 5:4, Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Nung una ko po nabasa yung verse na to, at ang pagkaunawa ko dito, nung una, yung nag-mourn, yung namatayan, pag namatayan, di ba? Nalulungkot, nagmo-mourn, i-comfort daw sila ng Lord. Pero niyo po, in the original context, dun sa Greek, yung mourn pala po rito, ay yung namimigati dahil nakagawa siya ng kasalanan. Ito yung nagnanais na magpabago sa Diyos. At sabi rito, blessed are those who mourn. Yung nalulungkot siya sa nagawa niyang mali at gusto niya magpatuwid sa Diyos. Dahil ano sabi? Pangako, for they will be comforted. Iko-comfort ka ni Lord.
Ibig sabihin, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon, aaliwin ka ng Diyos dun sa iyong kamalian. Hindi pala niya tayo i-judge. Iko-comfort niya tayo dun pag tayo'y umamin na tayo ay may mali. Similar dun sa babae na nahuli nakikiapid. Di ba nahuli siya nakikiapid, dinala siya, babatuhin na siya hanggang mamatay. Tama po ba? Kaya lang ang Panginoon, sabi ko, sino yung walang kasalanan, siyang unang bumato. At after, nagsulat ang Panginoon doon sa lupa. Ano kayang sinulat ni Lord? Sinulat niya, yung iba sabi, baka sinulat yung 10 Commandments na wala namang naka-perfect. Tama? O maaring sinulat yung pangalan ng bawat isa. Tapos, nilagay kung ano yung kasalanang nagawa. At dahan-dahan mula doon sa matatanda hanggang bata, walang natira. Tapos, ang sabi ng Panginoon doon sa babae, habang yung babae umiiyak, kasi nahuli siya, pinagkaisahan talaga siya. Biruin nyo, hinayaan siyang malagay talaga sa kasalanan bago siya hinuli. She was caught in the act. Binabantay ng mga Pharisee. Oh, ayun na, may nangyari na. Hop, pasok. Hinuli. Biruin nyo yun, yung kaaway, ganun talaga gagawin. Hihintayin niya, bumagsak ka sa kasalanan. At doon kanya huhulihin. At iharap ka sa Diyos. Ayan, yung anak. Ayan yung iyong lingkod. Ayan, tingnan mo. Nagkamali. But alam niyo po, ano sabi ng Panginoon? Nasaan sila? Walang bumato sa iyo? Kahit isa? Wala. Wala po. Sabi niya, ano? Ako man, hindi kita babatuhin. Live your life of sin. Tanggap ka ng Lord kung ano ka man, kung ano man tayo. Pero hindi siya payag manatili tayo kung ano tayo dati. That's why we need to have this habit of godly sorrow. Bakit? God accepts us kung ano tayo, tanggap niya tayo, pero hindi siya payag manatili tayo kung ano tayo dati. Bakit? Sin separates us from God. Sabi ng Romans chapter 2, verse 4, don't you see? Sabi sa tabi mo, hindi mo ba nakikita how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Sa dami ng mga nagawa nating kasalanan. Ang sabi ron, does this mean nothing to you? Wala ka, hindi mo ba napapansin yon? Ang dami mo nagawang mali, in-invite ka pa. Nagpadala pa siya ng kaibigan mo sa'yo para invite ka sa church. Ang dami mo nang ginawa, huminto ka sa faith, pero may kaibigan ka pa rin, finalo up ka, kamusta ka na? Balik ka lang. Hindi mo ba napansin yon? Can't you see? Sabi mo, hindi mo ba nakita yon? That His kindness is intended to turn you from your sin. He wants you to go back. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, mahal na mahal ka ng Diyos. Walang kasalanan na higit pa sa pag-ibig niya sa'yo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kung nakagawa man ako ng mali, mahal pa rin ako ng Panginoon. Kung nakagawa ka ng mali, mahal ka pa rin ng Panginoon. And He loves you so much. Hindi galit ang bibigay niya sa'yo, hindi parusa, though matuwid siya. Ang bibigay niya sa'yo, biyaya, regalo. Regalo tong godly sorrow. Why? Itinatatag ng Diyos dito, mayroong magbabago, regalong repentance. Kaya ito yung habit na ayaw ng kaaway gagawin natin. Kasi walang magbabago pag hindi natin ginawa to. Kasi pag hindi natin nagawa ito, mananatili tayong namumuhay sa kahihiyan, mananatili tayong namumuhay na malayo sa Diyos, at hindi natin magagawa yung calling natin. Bakit? Ang hirap sumunod sa Lord. Pag mali, tingin mo sa sarili mo. Magsishare ako ng gospel, ako nga yung may problema. Alam niyo po, prayer ni Pastor, lahat tayo dito uuwi, hinipo ng Lord. Lahat tayo dito uuwi, meron ng ibang pananaw. Lahat tayo uuwi and we will see each other next week. Merong sariwang lakas galing sa Diyos. Na nakikita mo na ng iba yung sarili mo. Bakit? Mahal ako ni Lord. Ano man yung nagawa ko,
pinatawad niya na ako. Ano man ang nagawa ko, alam ko, binigay na ni Jesus Christ yung kanyang buhay dun sa krus, binigay niya yung kanyang dugo para sa akin, para ako'y malinis na lahat kong karumihan. And tuloy natin yung palakpak sa Lord. Shall we pray? Tayo magtungo ng ating ulo, tayo manalangin. And let's just come before God. And if you may pray with me this prayer. Our Heavenly Father, salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pong pagtsatsaga. Salamat po, Panginoon, dun sa pag-ibig niyong hindi nagbabago at nananatili magpakailanman. Lord, pinapahayag ko po sa inyo ngayon yung aking mga kasalanan. Na Lord, alam ko, I fall short of your glory, of your standard. Lord, as your pastor, Lord, I'm here. Lord, dinala namin yung worldly sorrow for so long. Remorse lang, emotion lang ang nagdadrive. Andun pa rin yung shame. At pilit, Lord, nira-rationalize namin, gina-justify namin yung aming sarili. Sorry, Lord. Pero ngayon, Panginoon, andito po kami, Lord, nananalangin. Nagpapasalamat sa regalo niyong godly sorrow. Tinatanggap namin ito. And Lord, ngayon, kami po ay, Lord, ngayon, tunay po na humingi ng tawad sa anumang nakita niyong kamalian sa aming puso. Na alam namin nagdulot ng kalungkutan sa inyo, nag-separate sa amin sa inyo. And Lord, thank you dahil because of godly sorrow, we can go back to you. Again, you can lead us, God, para magkaroon kami ng genuine repentance so that we can have life. We can have you, God. Lord, tulungan niyo po kami na mag-confess ng kasalanan namin quickly and to repent wholeheartedly. Tatalikuran na yung mali at tatakbo na tungo sa inyo. Lord, nagpapasalamat po kami dahil faithful kayo at matuwid kayo para patawarin kami at linisin kami sa lahat ng aming karumihan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. At ngayon, tutungo tayo sa ating communion.